Manny Pacquiao. Question ang last will of testament ni Mami Janesha. Bakit si Eman lang may mana? Bakit wala sila Jimwell? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ang huling testamento ni Mami Janesha, pagkakawatak-watak ng pamilya Pacquiao. Hindi lingid sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino ang malungkot na balita na na-admit nga raw si Mami Janesha o tinatawag na pangalang Janesha Dapidan Pacquiao, mas kilala bilang Mami Janesha, ina ng pambansang kamao at 8 divisyong world champion na si Manny Pacquiao. Ang kanyang pinagdadaanan ngayon ay nag-iwan ng puwang hindi lamang sa puso ng kanyang anak, kundi pati na rin sa puso ng buong bansa. Ang bawat hampas ng kanyang anak sa loob ng ring ay sabay ng pagdarasal at panalangin ng isang ina. Isang ina na naging simbolo ng pananampalataya, dedikasyon at sakripisyo. Ngunit sa likod ng matamis na ngiti at matibay na pananalig ni Mami D ay isang lihim na naghintay na oras na sumabog ang kanyang balitang na hospital nga raw ito. Isang lihim na nagbukas ng kontrobersya, selos at paghihimagsik sa loob ng pamilya Pacquiao. Ang lahat ay nagsimula sa isang dokumento, ang huling testamento ni Mami Janesha, dahil habang nasa hospital daw ito ay gumagawa na pala ng last will of testament. Bakit kaya? Ayon sa mga mapagkukunang malapit sa pamilya, bago niya ito ginawa, pinirmahan niya ang isang testamento na nag-iwan ng isang tanong na kumakagat sa damdamin ng marami. Bakit si Eman Bacosa Pacquiao lamang ang minahan at wala si Jimwell at Michael, ang mga lehitimong apo mula sa panganay na anak na si Manny? Ang tanong na ito ay sumabog sa publiko ng aminin ni Manny Pacquiao. Mismo na siya ay kinestyon ang abogado ng kanyang ina. Ang sagot ay puno ng emosyon at hiwaga. Si Eman Bacosa Pacquiao, anak ni Manny Pacquiao sa labas, ay lumaki na mas mahirap sa kalagayan kumpara sa kanyang mga kapatid na sina Jimwell at Michael. Habang ang dalawa ay pinalaki sa yaman at karangyaan, si Eman ay nanatiling nasa anino. Dala ang apelyido Pacquiao ngunit hindi lubos na naaabot ang kasikatan at yaman ng pamilya. Sa paliwanag ni Mami Janesha, ang kanyang desisyon ay nakabatay sa pangangailangan. Ang mga anak na mayaman at may sapat na suporta ay hindi nangangailangan ng dagdag ng mana. Samantalang si Eman na lumaki sa kahirapan ay narapat tulungan. Isang desisyon na may mabigat na puso, ngunit may malinaw na layunin upang ituwid ang hindi pagkakapantay-pantay sa pamilya. Ngunit ang desisyon na ito ay hindi tinanggap ng lahat ng may bukas sa puso. Sina Jimwell at Michael, ayon sa kanilang mga kaibigan, ay nakaramdam ng pagkakanulo. Ang selos at galit ay hindi lamang simpleng emosyon. Ito ay isang protesta laban sa desisyon na tila nagtatangi batay sa sitwasyon sa buhay at hindi sa dugo. Ang kanilang hakbang ay malinaw: magsampa ng kaso laban kay Emma, hindi lamang para sa pera kundi para sa prinsipyo. Ipinapakita nito na sa pamilya minsan ang pagmamahal at katarungan ay magkasalungat at ang bawat desisyon ay maaaring magasik ng sugat. Ang usapin ay hindi lamang legal kundi emosyonal. Para kay Manny Pacquiao, ito ay isang dubling dago. Sa isang banda, naroon ang kanyang ina na sa huling sandali ng kanyang ay gumagawa ng desisyon upang ituwid ang isang perceived injustice. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang mga anak na nararamdaman ang panghihimasok sa kanilang karapatan bilang mga apo. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya ay naglalarawan ng isang realidad na bihira makita sa publiko. Kahit ang pinakamayamang pamilya ay hindi ligtas sa komplikasyon ng dugo, pera at emosyon. Ayon sa abogado ni Mami Janesha, ang desisyon ay batay sa normal na obligasyon at hindi sa legal na obligasyon. Si Eman Pacquiao ay nangangailangan, samantalang ang iba ay may kakayahang mas matustusan ang sarili. Sa ganitong pananaw, ang testamento ay hindi lamang dokumentado, kundi isang paraan ng lola na ipakita ang malasakit at katarungan ayon sa kanyang sariling pananalig. Ngunit sa mata ng publiko, nananatiling kontrobersyal ang hakbang ni Mami Janesha. May mga nagsasabing ito ay matalino at mapagmahal. May mga nagsasabing mali at magdudulot ng mas maraming alitan. Mailan na sinisisi si Mami mismo sa pagbayag ng lumaki si Eman sa kahirapan. Ang bawat perspektibo ay nagdadala ng hiwa sa puso ng sambayanan na tulad ng pamilya ay nahahati sa dalawang panig. Ang legal na laban ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa pamilya Pacquiao. Ang korte ay magsusuri sa legalidad ng huling testamento. Ngunit ang tunay na laban ay nasa loob ng pamilya. Makakaya bang pagtagpuin ang pagmamahal at katarungan? Makakaya ba ni Mami na maging ama sa lahat ng kanyang mga anak sa harap o sa likod ng kamera? Ang kwento ni Mami Janesha ay paalala na kahit ang pinakamayamang at pinakamasikat na pamilya ay may tago at komplikadong mga suliranin. Ang pera at kasikatan ay hindi makakabili
ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Ang huling testamento ni Mami Janesha ay isang dokumento. Ngunit higit pa rito, ito ay isang mensahe, isang hamon at isang paalala sa pamilya Pacquiao. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa malasakit at pagkilala sa pangangailangan ng bawat isa. Sa bawat pahina ng testamento makikita ang katapangan ng isang ina at lola na hindi natakot gumawa ng desisyon na maaaring hindi tanggapin. Isang desisyon na naglalayong itama ang nakikita niyang kawalan ng katarungan. Ngunit sa paggawa nito nag-iwan siya ng sugat, tanong at laban ng emosyonal na tataas pa sa darating na mga araw. Ang kaso na isinampa ni Jemel at Michael laban kay Eman ay maaaring magtagal ngunit ang aral ay malinaw. Ang pamilya kahit mayaman at pangalan ay hindi ligtas sa komplikasyon ng dugo, dangal at damdamin. Ang huling testamento ni Mami Janesha ay nagbukas ng usapin na mas malalim kaysa sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala, pagmamahal at hustisya sa loob ng pamilyang Pilipino. Sa huli, ang alaala ni Mami Janesha ay mananatili hindi lamang bilang ina ng isang pambansang kamao, kundi bilang isang babaeng naglakas loob, gumawa ng desisyon para sa kanyang pamilya sa kabila ng panganib ng selos at galit. Ang kanyang testamento ay hindi lamang legal na dokumento, kundi isang kwento ng pagmamahal, kabayanihan at kontrobersya. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na sa likod ng kasikatan at yaman, ang puso ng tao ay may kakayahang magdulot ng sakit. Ngunit, mayroon din kakayahang magmahal at magtuwid ng mali. Ang kwento ng huling testamento ni Mami Janesha ay patuloy na buhay sa lipunan, sa mga pahayagan at sa mga usap-usapan. Dahil kahit buhay pa ito, ay nagbibigay at gumagawa na ito ng testamento. Siya ay nagpe-prepare para sa kung anuman ang mangyayari. Ay nakahanay na ang lahat at nakaayos na. At hindi talaga mapapabayaan ang kanyang apo na si Eman Pacquiao sa labas. Habang ang bansa ay nagbabantay sa susunod na kabanata ng legal na laban. Ang totoong laban ay hindi lamang sa korte, kundi sa puso ng bawat miyembro ng pamilya Pacquiao. At sa ganitong paraan si Mami Janesha, kahit na ganoon pa ang kanyang ginawa, ito ay nagpapatunay pa rin na ang kapangyarihan ng isang ina ay hindi nasusukat sa tagal ng kanyang buhay, kundi sa bigat ng kanyang desisyon. At kahit na sino man ang humadlang, ang desisyon ng isang ina ay desisyon talaga at mananatili at iyon ang masusunod. At walang kahit na sino ang makakahadlang dito. Dahil ipinapakita ni Mami Janesha kung paano siya magmahal sa kanyang mga apo. Lahat pantay-pantay. Hindi naman ibig sabihin na ibinigay niya kay Eman Bacosa Pacquiao ang kanyang yaman ay hindi na niya mahal ang kanyang ibang apo. Ito ay nagpapakita lamang na ang lahat ng ito ay ginagawa niya dahil alam niya na si Eman ay walang mag-aalaga at walang nagbibigay sa kanya sa labas. Kaya ang lahat ay ibinigay niya dito sa kanyang apo. Pero hindi ibig sabihin hindi niya mahal ang mga apo niya na legitimate.